Epektibo na po ngayong araw ang unang tranche o unang bagsak ng aumento sa minimum na arawang sahod sa Metro Manila. Pero sasapat kaya yan? Lalo't mahal ang ilang bilihin at muli pang sisipa ang presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Matapos ang big-time oil price hike nitong Martes, panibagong taas presyo na naman ang nakaamba sa susunod na linggo. Posible ang lagpas 7 piso sa diesel at hanggang 7 piso sa gasolina ayon sa isang oil industry source. Dahil ito sa pagkaantala ng supply bunsod ng kaguluhan sa Middle East at lumalakas na demand dahil sa summer season sa ibang bansa. Ang tsuper na si Jimmy, sa diesel na lang daw napupunta ang kita sa pamamasada. 10 piso tinaas nung nakaraan nahirapan na ho kami. Tataas pa raw uli. Lalong pahirap na naman. Ganun talaga hindi naman nagtataas ng pamasahe. Sabi ng LTFRB, nakikipag-ugnayan na ang Department of Transportation sa iba't ibang ahensya para sa pagpapalawig at posibleng pagdagdag sa fuel discount. Pero mangangahulugan daw ito ng mas malaking budget. Maging ang grupo ng mga exporter umaaray. Tumataas naman yung fuel. Yung mga pinoproduce ng mga kumpanya na maapektuhan, marami doon, yung mga dilata natin dyan. Pinoproduce ng mga multinational, ng mga large, tsaka medium. Ayun, mahaba ang PC ngayon, mga hindi kailangan. Pero yung mga liliit, talaga magtataas ang presyo yan. Ngayong araw, epektibo na ang unang tranche ng aumento sa arawang sahod sa Metro Manila na 60 pesos. Hati ang reaksyon dito ng mga nakausap naming manggagawa. Siyempre, masaya po. Kasi mas makakatulong kasi siya. Lalo na po may baby na. Tataas lang yung sahod, wag naman yung piliin. Kasi parang mawawala din yung tinaas nila. Siyempre, hindi naman lahat nagtataas yung sweldo. Tapos parang sabay-sabay yung gastusin, mataas din sa mga eskwelahan, di ba? Yung mga electricity natin, maraming nagtatas. Kulang pa rin sa isang araw po. Kasi marami din po kasi akong anak. Ayon sa Employers Confederation of the Philippines, bukod sa mahihirapan ng mga maliliit na negosyanteng ipatupad ang dagdag sahod, posibleng may epekto rin daw ito sa presyo ng mga bilihin. For the first time, doon sa Regional Wage Board, nag-descent ang ECOP, kasi medyo natataasan kami doon sa 85 pesos. Dahil ginamit nilang formula, yung usual na tama naman yung proseso, hindi nila kinonsider na wartime, inflation, mataas. Ang ginagawa ng mga kumpanya, pagka nagtaas ang sweldo, hindi nila kaya, tinataas yung presyo nila. Yung mga iba, nagbabawas ng tao. Yung iba, nagsasara. Unfortunately, dito sa Metro Manila, 90% ng enterprises natin is micro. Ang salon owner na si Hector, hindi na raw muna magtataas ng singil sa salon services dahil baka lalong humina ang negosyo. Susunod daw sila sa pagpapatupad ng dagdag sahod, pero sana raw makatulong din ang mga empleyado na lumakas ang kita. Walang problema kung itataas yung sahod ng mga like 755. So, sa akin naman, kailangan kung magtataas ako ng sahod doon sa mga employees, see to it na sila ba, productive ba doon sa ginagawa nilang service doon sa mga kliyente. So, kailangan sila pa lang magpursige para itaas ko rin yung sahod nila. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.